Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, September 17, 2025 at ayan, finally medyo malinaw na yata yung yung reversal na market natin ayan, no. So, nagperde tayo unexpectedly, 'di ba? Kasi nung nakaraan is puro net foreign sell. And then ngayon, medyo malakas yung net foreign buy ng ating market. So, meron siyang net foreign buy na 699.86. Ayan, tapos nag-close tayo, malakas ulit. Tapon malakas dahil kina Plus pero ngayon dahil kina ICT naman. So nag-up yung index natin ng 1.01%. So balik na tayo sa 6,200. So yun yung pinaka-bottom natin, no? 6,100 plus, no? Dito. So sukatin ulit natin at bigla na bago yung ihip ng hangin, ha. So for the week parang lalaban si Philippine Stock Exchange natin. Ayan. So marami kasi sa mga blue chips naggalawan for today's trading natin. Marami na yata nagbabargain hunting at siguro patapos na by next week yung ating ghost month. Kailangan natin ng confirmation na malakas na volume ulit bukas kasi kalahati niyan galing dito kay ICT. Meron siyang 321 million na net foreign buy. Okay? So sa US market, sideways lang kagabi o namula ng konti yung closing natin sa kanila. Yung futures, parang sideways ulit siya. So nag-aantay yata sila ng results ng interest rate cuts naman nila. So pinipressure si Jerome Powell ni Donald Trump. So Asia at saka sa parang mix lang ng Asia at saka Europe. Tapos sa crypto, so nag-stay lang sa 115 hanggang 116K si Bitcoin natin. Ayan. So mukhang lumalaban din siya from the past few days. Kasi hindi na siya bumabagsak eh. So normally pag ganyan matagal na nandun lang siya naka-steady, nagde-drop. Pero ngayon, kinakaya naman niya yan. So mukhang maganda yata yung global markets talaga during this time. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. Nanguna sa listahan natin si ICT. So nag-up siya, malit lang naman, 3.26%. Pero yun nga, meron siya malakas na net foreign buy, 321.68 million. Tapos si Lipanto, so makita nyo dito, LC, APX, Nickel, karamihan pa rin ng gumalaw na maganda sa market natin is yung ating mga mining stocks. Ayan, napabitaw na ako kay APX kanina. So, pero lumaban siya, di ba, sa closing. So, ang balita ko is umakyat yung gold prices na naman. Kaya majority ng mga galawan sa stocks is either dito sa banks or dito sa mga mining stocks natin. So pangalawa si LC, nag-up siya ng 5.33%. Ayan, natuloy na yung breakout niya. Papunta na siya dun sa resistance level. Tapos si Plus, nag-drop naman siya. Profit taking after the news, negative 4.1% and 42.99 million net foreign sale. So hindi pa stable si Plus. Si APX, lumabang kanina, nag-close ng 0.11%. Tignan natin kung iisipin na hangin man o inverse daw G yung candle natin. Tapos si Nickel, nag-breakout din. Ang dami sa kanila nag-breakout sa mining. 5.39%. And meron siyang 4.09 million in form buy. Tapos may follow-up si Megawide. Ba, nakatulong yung 9 billion na marireceive niya. Meron siyang 6.75% na gain. So, pa-breakout din and meron siyang 1.5K net foreign buy. Okay? Pero overall picture, maganda yung majority ng mga stocks natin for today. Ayan, disclaimer po ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence lang po ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And as usual, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual viewers. Mga company reviews, check mo na lang po profit or loss, mga sample trades sa market, yung ating basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa market, yung ating mga PSE stock market studies naman. Okay? So check mo na lang yan. And then sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga cryptos natin. And dito naman sa
social media, Facebook account na Palavi Trader, pili ka na lang. Or dito sa Facebook page na Palavi Traders natin. Para updated ka, buti i-pick yung mga articles natin sa local market. Okay? So yung mga news natin, dito muna tayo pala sa summary. Ayan, finally, 693.9 million net foreign buy. Pero kalahati kasi niyan para kay ICT. So, yun nga, meron siya more than 300 million na net foreign buy. Pero malakas na yung volume mo. Umabot tayo ng 7.48 billion. So, marangkada ngayon, finance 1.02%. Tapos si services, si ICT yan, di ba? 1.9%. Walang follow-up si ano ah. Pero lumaban ng konti si Converge, di ba? Mining and oil is up din siya ng 1.47%. Okay? So lahat is verde. Nag-close yung index ng 1.01%. Foreign funds bought, BDO, China Bank, Metro Bank, Call, AP, FPH, Manila Water, CNPF, GSMI, Monde, Aboitiz, AGI, DMC, CRIP, MEG, MRC Tel, Converge dito, Cebu, ICT Mac, Bloom, Pure Gold, Robinsons Retail, 7-Eleven, APX, Coal, Nickel. Si Coal, nag-up siya ngayon, di ba? Halos magsiling kanina. Foreign funds sold, BPI Security Bank, ASN, Meralco, Shell PH, DNL, Emperador, ABA, AC, LTG, San Miguel, o SM pala, San Miguel, Ali Aries, Philreach, Globe Plus, Web, SSI Wilcon, BCB, PXP, at saka si ABSP. Okay? So recap natin, 6,200 finally. Nakabalik ulit tayo dyan, 6,200. So dahil ba bumaba si Romualdez, di ba? So bababa daw siya ngayong Wednesday. Alter, okay, nag-up siya 1%. Posted a 27% rise in net income. Hindi na napapansin si Alter. Oh. Ayan, tapos ito yung galawan ng mga blue chips. Laglag, si Plus, negative 4.1%. Si Ali, ganun din. Negative 2.29 at saka si San Miguel Corporation, negative 1.44%. So winner, ICT, 3.26, Pure Gold, 2.33, BPI, 2.1%, Ayala Corporation, 1.96, SMPH, 1.91%. So halos lahat is umarangkada. So ang inatay kong gumalaw dito, nasan si SEC. Ayan, gumagalaw na siya eh. Ayan, wala dito, hindi siya masyadong gumalaw for today's trading natin. Alas 12, ICT talaga yung nangunguna at saka si Pure Gold. Ayan, so tig 3% and then plus at saka Ali yung namumula for today's trading natin. Oh, daming balita si Alter. Alter Renewable Energy Pioneer concluded is fiscal year end June 30. So with continued strong growth. Ayan. So nagpaparamdam siya kasi 0.9 lang siya as of this time. Ayan. So medyo downtrend kasi yung trend niya. DG Plus, plus 25% on expansion plus plans. And then si Bloomberry, 14% despite BIP is slowed down. Ano to? Earnings pa to mga to? Brazil, September 2022 kay Plus. Okay, alas 11, ICT at saka Pure Gold pa rin. Plus at Ali pa rin yung namumula kanina. Alas 10, ang top gainers is mga mining stocks, si MRC, ABA, PX, di ba? So sila yung mga gumalaw. ABA, PNOC, sign MOA on Batangas Property Development. Plus set to launch Brazil operations next week. Ayan. So tignan natin next week kung kakalampagin siya ulit. ABA, eyeing 142 hectares yan, no? Wind project in Batangas. Okay. So alas 10, ASN at saka Plus. Ayan, verde pa si Plus ng umaga eh. Tapos si ICT, nasa 1% lang siya kanina. Ayan. Nagbago pala after 10 a.m. Tapos ayan, suspended po si Del Monte. Ayan, mukhang tataka kayo, wala siyang trading for today. Del Monte was slapped with a trading suspension by the PSE for violating reportorial rules. Okay? So Plus, we launch operations in Brazil in September. Ayan, Plus ulit. Okay, puro Plus. Mercado, Barkada, Double Dragon, increase the size of each peso retail bond. Okay? Tapos share by Backfruit, SM at saka si OPM.
Abaulet plus Double Dragon Peso Ban offering, CREC goes live with PH first baseload solar, and then si Del Monte suspended nga po siya. Okay? Tapos yung galawan sa US market, medyo sideways lang siya. Namula pero konti lang naman yung drinap ng US market. Okay? So maganda yan, sideways si US, as babawi ng pag-arangkada si Philippine Stock Exchange natin. Okay? Ayan. So, patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Kung gusto makita yung mga trade natin ng stocks or gusto mo ng guide lang, sali ka lang po dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, tingin tayo dito sa Philippine Stock Exchange. Gumaganda yung itsura ng market. So, good sign. Nag-breakout tayo sa malakas yung breakout natin sa MA20. Ayan. So, medyo mas malinaw na yung reversal. Hopefully, tama reversal yan. And sumakto ba? Parang sumakto sa gap nga pala dito, no? Okay. So anyway, pinaka-bottom natin is around 6,031. Ayan. So may good sign si PSE. Kala ko abot na to sa sa oversold condition kasi ilang araw na puro net foreign sell na naman tayo. Ayan, medyo lumalaban na ng konti yung itsura ng MACD formation. So good sign. Ayan, pabalik siya ulit sa nakabalik sa RSI 50. Medyo bullish nga to. Ayan, 51.96 pala. Good sign. Lumalaban si PSE 6,210, 1.01% and meron siyang 699.86 million net foreign buy. Okay? So sa mga winners, si Cole ang nanguna. Lakas ng galaw niya, 46%. Ayan. So may bumomba 64 million yung traded volume niya. Ano kaya ibig sabihin niya? Baka meron pa to. Okay, so puro mining yung umarangkada. Tapos next, Mega White 6.75%. Ayan, gusto mag-break out. Si Nickel 5.39. Ayan, breakout na siya. Ilang beses nagpapasakay si Hindi natin pinapansin si Nickel. Tapos si Lipanto 5.33. Nag-ano pala siya, nag-pullback ng konti. Pero laban pa rin, no? Si Lode, 4.84%. Lumalaban si Lode. MRC, yung nag-drop kahapon na malakas, nag-bounce ng 3.26%. Si Pure Gold, 2.33%. Saan si ICT? Hindi ko nakita dito. Ayan. Tapos si Manila Water, 2.07. Ayan, lumalaban na rin. MA 100 yung support. ASEN 1.96 and SMPH nag-reverse now. SMPH 1.91%. Okay? So maraming gumalaw for today sa losers. Si Wilcon, nako, bear trap. Negative 4 bull trap, no? Negative 4.42%. Si Plus, negative 4.1. Pero nag-open to ng berde, noong umaga. Nako, malakas yata resistance MA20, si Now, minus 3.4. Ayan, pabalik na. Sa ilalim ulit, si Bloom, minus 2.57. Nag-pullback yung mga winners kahapon. Ali, minus 2.29. Apollo, minus 2.17. Sino pa yung may volume? Hanap tayo. Wala na, no? Parang yun lang yung majority ng mga galawan ng mga losers natin. Okay. So, okay lang. Mas maganda ng galaw natin ngayon kasi meron tayong net foreign buy and then medyo marami po yung mga blue chips na gumalaw nga po. And tingin tayo ngayon dito sa US market. Okay, medyo sideways sa galawan nila dito. So, S&P, negative 0.01. Dow Futures, 0.02 at saka si Nasdaq, negative 0.032. Ayan, mapula sila kapon, pero konti lang naman. Europe stocks, okay. Maganda siya. Asian stocks, medyo mix. Ayan, may mga mapula tayo na nakikita dyan. Okay? So, dito naman sa Bitcoin, 116K, lumalaban si Bitcoin. Ethereum, 4.4K, XRP, 3. BNB, 956, up na naman siya. 3%. Sol, 236, at saka si Dodge, 0.97. Ayan, nagsa-sideways. Meron mga mapula. Ayan. Pero 116, so makiat ng konti si Bitcoin po natin. Okay, so balik tayo dito and quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si ICT.
So straight yung ano, yung galaw ni ICT oh, lumalaban. Tapos sa all-time high yata to ah. Okay, maganda. Ganda ng galaw ni ano, ICT. Pero parang may bigger trend siya dito. Lumalaban yung price action niya. Ayan, oh. So may bigger trend tayo. Tapos pwede siguro yan kasi wala naman tayong nakikita na bagong resistance siya dito sa bandang taas. Lalo na maganda yung ano, yung pasok ng foreigners natin sa kanya. So pwede ring hindi pwedeng gamitan to ng ano, di ba? Kasi hindi naman masyadong parabolic. Trend lines na lang na. Gustong gamitan ng ano, yung ating extended Fibonacci pero parang ano, maganda yung price action lang ni ano ni ICT natin. So dahan-dahan gumagalaw, diretso yung galaw. Ayan. So diyan na lang magbe-base ng ano. Pinaka-resistance kasi all-time high pala si ano si ICT natin. So 555 yun sakto. 555 yung pinaka-resistance. Hopefully umabot tayo diyan para kay ICT kasi uptrend eh. Ganda ng galaw niya oh. So nag-ano lang siya, nag-bounce dito sa MA20. Mabagal pero in a span of 3 months siguro yan no. From May, June, July, August, di ba? So, 4 months, at least nag-up na siya more than 30%, di ba? Panalo. And then, meron pa siyang binigay na 4% dividends last time. Okay, so medyo bullish ng konti yung tingin natin dito kay ICT. So, hanggat maganda siguro yung pasok ng foreigner sa market, lalo na nasa kanya yan, no? 321 million. So, didiretso tayo dyan sa 555 na resistance area based sa drawing natin. Okay, 507 yung closing and then up siya ng 3.26%. So bullish yung itsura ng RSI and as of now, lumalaban na rin at nagre-reverse yung direction ng MACD formation natin. Okay? So hopefully tuloy-tuloy yung ano, pasok ng foreigners dito sa market. Next, Lipanto. Sakto, panalo yung mga kasama natin dito. At mukhang gusto niya umakyat dito sa pinaka-peak natin last time. Ayan, magbe-breakout na si Lipanto natin kung tuloy-tuloy yung ano, good sentiment sa mga mining stocks natin. So matutuloy na nga siya. So ganda ng setup niya dito. 20% maigit. Congrats dun sa mga sumakay sa kanya. Ayan, meron siyang setup dito sa bandang baba. And then, pinag-usapan din natin to ng ilang beses, no? So, natuloy na rin yung breakout kahit paano. So, very bullish. Ganda ng ano, chart ni ano, classic ni Lipanto. Ayan, maganda yung ano niya. Yung galaw, tapos may volume din siya, 26 million. So, nag-close siya, 0.1780. And meron siyang 5.33% gain sa galaw natin for today's trading. And parang meron pa, no? Kasi hindi pa wala pa siya sa ano, 69.4. Wala pa sa overbought condition na yan. Congrats po. Maganda yung galaw ni ano, LC natin. Ako doon kay APX, napa-ano na ako, napa-eject na kanina. Okay, so next si Plus. Nako, laglag na naman si Plus natin. Ayan, so nauntog sa MA20. So yun yung nagiging resistance ng ano ng galaw natin ngayon. Ayan, bumalik dito sa ilalim. Not a good sign pero siguro normal lang kasi malakas yung bounce natin sa kanya kahapon. Nag-up siya ng more than 20%. So profit taking muna. Kasi kanina nag-up din siya ng halos 2% nung umaga. Ayan, so marami na nag-eject siguro kanina. So nag-close siya at 22.2, negative 4.1% and wala foreigners, no? 42.99 million net foreign buy. Baka next week pa ulit makita natin na gumalaw si Plus dahil doon sa opening niya doon sa bandang Brazil. So actually very very good 'yun, di ba? Nakatalis natin sa kanya, kailangan medyo takot na yata yung mga investor natin sa kanya na ano sila nabulabog doon sa mga hearings sa online casino natin. Okay, so balik ulit tayo sa ilalim pero tignan natin bukas siguro or sa Friday yung decision kung mag-stay siya below pa rin ng MA20 natin. Next, APX. Ayan. Napa-eject na ako kanina sa kanya dahil nakita ko yung ano niya, yung malakas na siguro mga 3% na drop niya kanina. Tapos iisip ko, so sobrang taas na yata kasi 87. So siguro mga 89 yung RSI niya kanina. Pero lumaban siya. So kailan nag-Dow G? Ayan, tignan natin kung ano ba yan. Good Dow G or bad na Dow G? So isang candle pa lang naman. Kailang ako naman sinecure ko na yung gains natin sa kanya. Ito pala yung tamang drawing natin, no? Yung kahapon na drawing ko yata, saan ba ako naka-base? Anyway,
So, yun yung sinasabi niya. Sakto din naman siya. Pero maganda pag nabutas yung resistance na yan, yung sinasabi niya sa 9.6 ba? O 9.7 o 9.7. Tapo 9.6 yata yung ano. Sabi natin. So, kung medyo ma-break yan, good sign kasi parang sinasabi niya dito pa sa 12. Diba? So, antayin nyo na lang kung meron kayong hawak. Pero ako nag-aabang na lang ulit din ako ng ano, pullback ni APX natin. Medyo overextended yung price. Pero possible nga may mga experience naman tayo na talagang ano, marangkado pa rin until RSI 90 yung mga galaw nila. Okay. So, hindi weak hands tayo dito kaya na kay APX natin. So ilalagay ko pa rin yung pinaka-support dito sa MA9, malapit sa MA9 which is around 8.4. Ayan, ganyan lang muna tingin ko sa kanya. So mas maganda magano pullback tapos idiretso yung galawan kasi parabolic yung ano yung galaw niya. So nag-close siya 9.29. Malit lang, negative 0.11 and meron siyang 27.22 million net foreign buy. Ayan, lumalakas din yung volume niya. Oh. So 112 million. Ayan, all-time high kasi siya nga. APX natin. Okay, another mining stocks. Nickel. Panalo yung mga nag-invest sa, ano, sa mga mining stocks natin. Yan, breakout. So ayaw na niya magpasakay sa baba. Dire-diretso yung galawan ni, ano, ni nickel natin. Okay, so bullish. And then, saan na tayo? Halos nandito nasa resistance area na niya eh. So lalagay ko na dito sa baka 4 na yung ano. Next target nitong sinigil natin. Hindi na ako makasakay eh. After na ma-eject dito. Saan ba ako na-eject dito? Dito yata o dito sa candle na to. Yung uli nating trade sa kanya. So kung mas maganda rin pala no, hawakan mo na medyo mas matagal habang umaakit siya. Kasi kaya lang, iniisip ko din, may mga chance din kasi na yung market kahit na paakyat yung ano, individual na stock kapag medyo pangit yung market, dinadrag yung mga stocks natin. Ayan. So, anyway, iba yung galaw ni nickel, diretso. So, ito yung pinaka-trend channel niya and 3.8, no? O, 3.8, pwede pa yan. So, pwede pa umarangkada yung price action niya kasi bullish yung mga indicators natin. Okay? So, nag-close 3.52, 5.39% and 4.09 million net foreign buy. And then lastly, si Converge, nag-doji kanina. Yan. Lumalaban pa rin naman. Tingnan natin bukas. Lastly, is si Mega Wide. Nalala ko lang kasi napa-eject tayo ng konti kay ano kay Converge din. Okay, so lumalaban si Mega Wide, nag-up siya ng 6.75%. So yan na lang muna, ilan ba yan? 2.7 yung pinaka-resistance. O pwedeng mas mataas, taas natin ng konti. Kasi andito yung channel niya, to. Yan. So ito yung channel na sinusundan ni Megawide natin. Kailangan overbought na. Ayan. So naging good catalyst yung yung nakuha niya na 9 billion peso. Ayan, bullish. And may pagka-parabolic din yung itsura ng MACD formation natin. Okay? So yan pinaka-resistance niya based dito sa bandang kaliwa. So nag-close siya to 2.53, 6.75% and meron siyang 1.5K net foreign buy. Okay, so yun na lang muna. Marami naman yung gumalaw na blue chips natin. Halos lahat naman is nagberde for today's trading natin. So good sign no. Ayan oh, medyo may obvious breakout. Hopefully hindi siya bull trap kasi parang reversal yung itsura ng candles natin. So confirm natin bukas kapag meron siya net foreign buy. So most likely arangkada pa yung market natin dahil naumpisa na niya nagkaroon ng breakout for today. Malaki yan 600 million. So siguro in-expect ko kung malakas talaga yung market, mga 500 to 700 million ulit napasok pag reversal na talaga yung itsura ng market natin. Ayan, abangan natin bukas. Okay, so bakit na mag-close? Please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys. And crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. So kung gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.